Mahigpit na minomonitor sa NAIA mga pasahero nagsisidatingan mula sa ibang bansa. Partikular na yung galing sa gitnang silangan para tiyaking hindi makakapasok sa bansa ang Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus o MERS-CoV. Tinubos na ng naturang sakit ang buhay ng isang Pilipinong health worker sa United Arab Emirates. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Bagamat normal pa ang sitwasyon, kasado ng security measures sa NAIA Terminal 3 bago ang Miyerkules Santo. Sa araw na yan, inaasahan ng bulto ng mga pasahero na aabot daw sa 46,000. Yung flow ng pasahero natin, kasi napaaga yung semestral break ng mga estudyante, no? Na dati sumasabay doon sa mga nagbabakasyon, sa ganito mga Holy Week. Sa NAIA Terminal 1, mahigpit din ang pagmamonitor ng Bureau of Quarantine sa pagdating ng mga pasahero, lalo na yung mga galing sa Middle East. Tuloy-tuloy po ang ating pagmamonitor ng mga pasaherong dumarating po sa ating bansa. Ang mga paliparan ho'y palaging naka-alerto. Pinapantayin ho natin kahit ang mga pasaherong pumapasok sa atin na may sakit. Primarily fever po, ang unang simptomas ng MERS-CoV. Tapos kung sakali ho may mamonitor tayong pasahero na may lagnat, in-examine po natin sila. Yan ay para hindi makapasok sa bansa ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV na mahigit 200 tao na sa buong mundo ang tinamaan at kumitil sa 72. Dalawang kababayan na natin sa Middle East ang namatay dahil dito. Pinakahuli ang 40 anyos na Filipino health worker sa Al Ain, UAE. Naka-quarantine naman ang 5 niyang kasamahang Pilipino rin. These 5 Filipinos are doing well and are recovering well. Most probably they were exhibiting symptoms of the virus infection. That's why they were put under quarantine. Hinihintay ngayon ng DOH ang ginawang contact tracing ng World Health Organization sa nasawing biktima para matukoy kung paano niya nakuha ang sakit. So that we can be clarified of certain questions like kasama niya ba yung 5? Nahawa ba sa kanya? O silang 6 nahawa sa ibang tao? Sa isang ospital naman sa Jeddah, Saudi Arabia, 16 ang kumpirmadong may MERS-CoV. Kabilang ang 45 anyos na Filipina nurse na nasa ICU. May na-admit daw po sa ER galing po sa labas. Doon na po nagsimula yung sintomas kasi tinry nilang i-revive yung pasyente pero hindi po nila alam na positive pala to sa coronavirus. Ubo, lagnat, sipon at pananakit ng kalamnan ng mga sintomas ng MERS-CoV. Parang trangkaso pero nauuwi ito sa kidney failure at atake sa puso. Nakamamatay rin ito gaya ng SARS pero ayon sa mga eksperto, mas madaling dumapo ang MERS-CoV sa mga may sakit na o mahina ang immune system. If you develop these symptoms within 2 weeks after your last visit to any of those countries, you have to show yourself sa hospital or at least quarantine mo muna. The recommendation is only for Filipinos there to take precaution and to listen and follow instructions of the health authorities. Dano Tingkungko, GMA News.